Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God, Hallelujah! Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastora Leti Mier ng CRC Manila. Ang ating pagninilayan sa umagang ito, dito sa Tinapay Mula sa Langit, ay mababasa sa Judges chapter 5, verse 31, na may pamagat na Final Praise to God and the Long-Term Effect of the Victory. Basahin po natin ang Judges chapter 5, verse 31. So may all your enemies perish, O Lord, but may those who love you be like the sun when it rises in its strength. And the land had peace 40 years. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama na nasa langit, kami po ay humihingi ng iyong karunungan at kapangyarihan na ipadaloy mo sa iyong lingkod at ganon din sa bawat isa na nakikinig ng iyong mensahe na aming pag-aaralan sa mga sandaling ito. At nawa, unawa mo sa amin ang iyong ipahayag sa pamamagitan ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Amang Banal, sa kasagutan ng aming panalangin. Sa iyo po ang lahat na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Hesus at sa pagkikipag-isa ng banal na Espiritu. Amen at amen. Sa ating pong introduction, ang talatang ito ay bahagi ng awit ni Deborah at Barak matapos silang bigyan ng Diyos ng tagumpay laban sa kanilang mga kaaway. Sa huling bahagi ng kanilang awit, ang kanilang ginawa ay magbigay ng papuri sa Diyos, sapagkat kinilala nilang ang tagumpay ay hindi dahil sa lakas ng tao, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, at ito ay nagdadala ng pangmatagalang kapayapaan at pagpapala. Ang mga punto. Una, ang tunay na tagumpay ay nagdudulot ng papuri sa Diyos. Kapag ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay, ang nararapat na tugon ay pasasalamat at papuri. Tulad ni Deborah at Barak, kinilala nila na ang Diyos ang lumaban sa kanila. Kaya, ang pagtatapos ng kanilang tagumpay ay pagpupuri sa Panginoon. Pangalawa, ang kaaway ay napapahamak. Sinasabi sa talata na ang mga kaaway ng Diyos ay mapapahamak. Ipinapakita nito na ang kasamaan ay hindi magtatagumpay, magpakailanman. Maaaring may mga laban sa buhay, ngunit kapag ang Diyos ang kasama natin, siya ang magbibigay ng hustisya at tagumpay sa tamang panahon. Pangatlo, ang nagsisiibig sa Diyos ay lalong sisikat. Ang mga nagmamahal sa Diyos ay inihalin tulad sa araw na sumisikat sa kanyang kalakasan. Ibig sabihin, ang buhay ng taong tapat sa Diyos ay lalo pang liliwanag, lalakas at pagpapalain. Ang pangmatagalang bunga ng tagumpay. Pagkatapos ng tagumpay, sinabi sa dulo ng kabanata na ang lupain ay magkaroon ng kapayapaan sa loob ng 40 taon. Ipinapakita nito na isa puso ang anumang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Ang resulta ay pangmatagalang kapayapaan, at pagpapala sa bawat tagumpay na ibinibigay ng Diyos sa ating buhay. Maliit man o malaki, ibalik natin ang lahat ng papuri sa Kanya, sapagkat ang taong nagmamahal at nagtitiwala sa Diyos ay patuloy na liliwanag tulad ng araw. Purihin ang Panginoon, sapagkat ang tagumpay na galing sa Kanya ay nagdudulot ng pangmatagalang kapayapaan at pagpapala. Sa Psalm chapter 20 verse 70, ang iba ay tumitiwala sa mga karo at ang iba ay sa kabayo. Ngunit nalalaban natin na ang pangalan ng Panginoon nating Diyos. Pinapakita nito na ang tunay na tagumpay ay hindi sa lakas ng tao, kundi sa Panginoon. Kaya nararapat lamang na siya ay purihin pagkatapos ng tagumpay. At sabi dito sa Romans chapter 8 verse 37, ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga nananagumpay sa pamagitan niya na nasa atin na umiibig. Ang tagumpay ng bayan ng Diyos ay nagagaling sa Kanya. Kapag siya ang kumilos, ang bunga nito ay ganap na tagumpay at pagpapala. Nakasulat din sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, ngunit salamat sa Diyos na laging nagpapatagumpay sa atin kay Kristo. Katulad ng awit ng tagumpay ni Deborah at Barak, ang tamang tugon sa tagumpay ay pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Sa ating application, mga kapatid, ang mensahe ng Judges chapter 5 verse 31
ay nagpapaalala sa atin na ang tagumpay na nagmumula sa Diyos ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi may pangmatagalang bunga ng kapayapaan at pagpapala. Kaya hamon ito sa ating lahat. Manatili tayong umiibig at tapat sa Panginoon. Kapag dumating ang mga pagsubok sa buhay, huwag tayong mawala ng tiwala sapagkat ang Diyos pa rin ang lumalaban para sa kanyang mga anak. Tulad na sinabi sa Romans chapter 8 verse 37, tayo ay para sa mga mananagumpay sa pamamagitan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Sa atin pong conclusion, kung tayo ay mananatiling umiibig sa Panginoon, ang ating buhay ay magiging tulad ng araw na sumisikat sa kalakasan, patuloy na lumiliwanag at magiging pagpapala sa iba. Amen. Tayo po ay muling manalangin. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa aming napag-aralan patungkol sa iyong mga salita. Nawa patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan at karunungan nang sa ganoon ay lalo pang tumibay ang aming pananampalataya sa iyo at makapaglilingkod sa iyong kaharian. At nawa madatnan mo kami sa iyong muling pagbabalik na matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa pakikipag-isa ng banal na Espiritu ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Inaanyayahan po namin kayong muli na subaybayan ang programang ito na tinapay mula sa langit sa tuwing alas 5:30 ng umaga. Maaari din po ninyo itong i-like o i-share sa inyong mga mahal sa buhay, kamag-anak, anak at mga kaibigan para sila din ay pagpapalain ng Diyos. Hallelujah. Amen. God bless you all. To God be all the glory.